Hallelujah. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig sa salita at masasayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nagasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng nagasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, tig-60, at may tig-30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya sa gitna man ng mga pagsubok at paghirap na dinaranas natin ngayon, bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa misang ito, ating ginugunita, pinagdarasal ang ating mga kapatid na lalo na mga nasalanta itong nakalipas na mga bagyo at baha, mga nawala ng tirahan, ng mga mahal sa buhay, at ang mga nasiraan ng kanilang mga ari-arian, mga dumaranas ngayon ng matinding pagsubok. At ilan sa atin ay nakaranas ng paghihirap nito mga nakalipas na araw. Nawa ang pananampalataya natin, ang paghugutan natin ng lakas, ang pakikibahagi natin sa krus ni Jesus Nazareno, ang magpatibay ng ating loob. At nawa ang pagmamalasakit natin sa isa't isa, ang siya ring paghugutan ng lakas ng mga tao. Sapagkat
Sino pa ba ang magdadamayan kundi tayong magkakababayan, magkakapatid sa pananampalataya at magkakapwa-tao. Tayong lahat, lalo na tumatawag sa sarili natin bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, ang unang tinatawag na maging daluyan ng kanyang awa. Ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. Kaya nga, nang marami ang hindi maka-uwi, hindi makapunta sa kanilang pupuntahan dahil sa mga baha, ang ating simbahan ay naging tahanan ng mga na-stranded, ng mga nagugutom, ng mga nilalamig at mga nabasa. Sapagkat ang tahanan ni Jesus Nazareno ay tahanan din ng bawat isa sa atin. At ang tahanan ng bawat deboto ay salamin ng puso ni Jesus Nazareno. Ang bawat deboto ay salamin din ng habag ni Jesus Nazareno. Kaya't bagamat siguro nga po kayo din naapektuhan, kayo din nangangailangan, hindi sana ito maging dahilan para hindi tayo maging bukas palad sa ating mga kapatid ngayon. Lalo na yung may mas matinding dinaranas na pagsubok. Nawa ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan ngayon ang magbigay liwanag sa atin upang maging buhay na puso ni Jesus Nazareno sa ating kapwa. Kaya nga kailangan natin ang pagpapaliwanag. Ngayong araw na ito, gaya ng sabi ko kanina, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang ng mahal na Birheng Maria, ang lolo at lola ni Jesus Nazareno. Kaya sa misa ding ito, pagdasal natin ang ating mga lolo at lola. Kung sila'y nabubuhay pa, bigyan natin sa mga sandali pang panahon ng kanilang buhay sila ng paggalang, pagmamahal. Kung sila'y nasa kabilang buhay na, ipagdasal natin ang ikapapayapa ng kanilang kaluluwa at magpasalamat tayo sa kanila sapagkat sila din ay naging daluyan ng buhay at awa ng Diyos. Alam natin ang mga lolo at lola ay tagapagpaliwanag natin. Kadalasan, abala ang ating mga magulang, kaya't ang may oras sa atin ay ang ating mga lolo at lola. Lagi ko pong kinasasabikan, lalo na pag bakasyon na. Ngayon, matatapos na ang bakasyon ng mga bata, magpapasok ka na uli. Natatandaan ko noon, pag ako'y kailangan ng bumalik sa Maynila, ay umiiyak talaga ako at halos makipagbuno. No? Kakalad ka rin ako papunta sa istasyon ng bus kasi ayaw ko pa talagang umuwi dahil gusto ko pang manatili sa aking mga lolo at lola sapagkat nawiwili ako kasama sila dahil maraming mga kwento. Laging ikukwento sa akin yung panahon ng hapon. Sasabihin nila, yung paghihirap nyo ngayon, baliwala yan. Noong panahon ng hapon, wala kami halos makain. Noong panahon ng hapon, magtatago pa kami dahil lulusob ang mga hapon. Natatakot kami. Pag umingay na yung sirena, dahil maglalabasan ng mga eroplano, paghuhulog ng mga bomba. Kapag naalala ko noon, ako'y dadaing dahil mahirap na ang buhay, dahil hindi ko gusto ang ulam, dahil nauutusan akong bumili o maglinis, dahil nasugatan ako. Lagi nilang sabihin, nung panahon ng hapon,
Ganito ang paghihirap namin. At nahihiya na ho ako kasi gaano ba naman yung hirap ko kumpara sa panahon ng hapon. No? Ngayong binabalikan ko yun, nauunawaan ko, napakaganda ng pagpapaliwanag nila para mas maintindihan natin ang buhay. Kailangan natin ng mga pagpapaliwanag. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, mismong si Jesus Nazareno ang nagpaliwanag matapos niyang ikwento ang talinghaga ng maghahasik. Hindi pa rin ito naunawaan ng mga alagad, lalo na ng mga tao. Kaya nagpaliwanag si Jesus Nazareno. Ang gano'n ng salitang yun, mga kapatid, nagpaliwanag, paliwanag. Para bagang isa sa larawan mo, oo nga pala, ganun pala, kaya pala. Siguro nga mga kapatid, sa buhay natin, lalo na ngayon, parang madilim, nagdidilim. Dahil sa mga pagsubok, sa karamdaman, sa kakulangan, minsan napapatanong tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno, bakit nga po ba? Bakit may sakit ang asawa ko, ang anak ko? Bakit hindi kami guminaginawa sa buhay? Hindi na nga makaginawa, binagyo pa kami ngayon, binaha pa kami, nasira pa, ito na nga lang ang ari-arian ko, nawala pa. Mga kapatid, marami tayong napapatanong. At minsan, parang gusto na natin bumitaw. Katulad ng sinabi sa Ebanghelyo ngayon, ang mga hinasik, pag dumaan ng kagipitan, naglalaho ang itinanim sa atin. Naglalaho ang debosyon. Nanlalamig ang pananampalataya. Nagagalit sa Diyos. Siguro nga kaya tayo narito ngayon para maliwanagan tayo. Kaya nga 'di ba, ang kabaliktaran nung naliwanagan, nagdilim. 'Di ba ang tao pag nakagawa ng di maganda, ang kadalasang sinabi, nagdilim ang paningin ko. Ipagdasal natin, huwag tayong umantong sa puntong yan na magdilim ang paningin natin kaya nakagawa tayo ng masama. Dahil sa kagipitan, dahil sa kawalan ng pag-asa. Sapagkat narito lagi si Jesus Nazareno, ang liwanag ng mundo. Tulungan nawa niya tayong maliwanagan. At nangyayari ito dahil pinapaliwanag niya. Kaya tayo narito para paliwanagan niya. Kaya naalala ko, ang lolo't lola ko rin, sasabihin, makinig ka maigi. Titingin sila sa mata ko, diretso, at makikita mo yung sinasabi nila, hindi lang dahil ito yung nasa isip nila, kundi dahil ito'y naranasan nila. Hindi ba't ganun si Jesus Nazareno? Kaya nga siya ang pinakamainam magpaliwanag sapagkat naranasan din niya lahat ng ating paghihirap. Naranasan niya ang mga pagsubok. Naranasan din niya ang mawalan. Kaya't sana mga kapatid, buksan natin ang ating puso sa Kanya. Makinig tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. May gusto siyang sabihin sa atin sapagkat gaya nga ng pinakita sa Salmo Responsorio, siya ang ating pastol. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pastol na nag-aakay sa atin. Pastol na nangangalaga sa atin. Pastol na nagpapaliwanag sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami
iyong mga alagad at mga deboto. Marami kaming mga katanungan sa buhay. Marami kaming pinagdaraanan. Katulad ng aming mga kapatid na ngayon, dumaranas ng paghihirap dahil sa mga kalamidad. Dahil din minsan sa aming pagpapabaya sa kalikasan. Dahil nagkulang kami sa pangangalaga sa daigdig na iyong ipinagkatiwala sa amin. Kaya nga, narito po kami ngayon sapagkat alam namin kayo ang mas lubos na makapagpapaliwanag sa aming buhay. Paliwanag sa gitna ng dilim. Paliwanag sa gitna ng mga kutob, pagdududa at katanungan sa buhay. Paliwanag sa gitna ng panghihinang ng loob at kawalan ng pag-asa. Mahal na pong Jesus Nazareno, may mga bagay po kaming hindi naiintindihan. Paliwanagan niyo po kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, may mga bagay-bagay na madaling mawala sa aming buhay kapag dumaranas kami ng mga problema at suliranin. Itanim niyo pong maigi ang aming pananalig at pagtitiwala sa inyo. Tulungan niyo nawa kami na ang iyong salita ay tunay na mag-ugat at mamunga sa aming buhay upang anuman ang mangyari, manatili kaming nakakapit sa inyo. Anuman ang mangyari, manatili kaming namumunga dahil sa biyaya ninyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.